Nothing compares to the promise that the Lord has for us and the promise that can happen in our lives if the Lord really is Lord of our life. Isa po sa mga pinakalaking kalaban ng ating paglagong espiritual, ang mga pandaraya ni Satan. And Satan is a father of lies, that he can be very, very deceptive. Even in our prayer life, Satan can actually deceive us. Could people in their prayers be tempting the Lord unknowingly? Do we analyze our prayers? At ito po ang ating subject ngayon, is there a satanic touch in your prayer? Maari kaya na nai-influence si Satan pati ang ating mga panalangin. Dear Lord, thank you for the privilege of life. Thank you, Lord, for adding one more day in our life here on earth. Thank you for giving us health. Thank you for giving us provisions, what we need. And in many cases, even beyond what we really need. You're so good to us, O God. Salamat sa pag-iingat niyo sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming mga panalangin. At salamat din po sa pagbibigyan niyo ng kaliwanagan sa aming isip. At ngayon humihingi kami ng kaliwanagan na yon, na lalo naming masuri ang aming mga panalangin, lalo naming makita ang mga pandaraya ni Satanas, at nang sa ganon, Panginoon, mawala at mabawasan ang mga balakid sa aming paglagong espiritual sa pagkakilala namin sa iyo ng lubusan. Mangusap nga po kayo, Lord. We ask you, Lord, to restore us, forgive us our sins, cleanse us from all our filth, our unrighteousness, and we ask you, Lord, to be the speaker. Speak to us from your heart, into our hearts, we pray, Lord, that your words may be our food, our shield, our light. We reject lies and works of evil. We reject and rebuke the presence of evil in our midst. And Lord, we hide in the shadow of your protection. Is love. Be our shepherd. Lead us. Teach us. In Jesus' mighty name, Father, we ask you. Amen. Is there a satanic touch in your prayer? Ayon po sa mga pag-aaral ng mga global studies, the Philippines is the most prayerful nation on earth. Kasama ang Tanzania at Puerto Rico. Sa mga pagsukat ng mga pag-aaral sa buong mundo, the Philippines ranked as the #1 prayerful nation on earth. Hindi lahat ng prayer ay nakalulugod sa Diyos. Alam po natin na maraming prayer na hindi sa Diyos naka-address, sa iba, sa mga Diyos-Diyosan. Meron naman naka-address sa Diyos pero mali pa rin ang motibo. Sinabi ng Panginoon, you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly, to spend it on your passions. So merong maling object of prayer na pinagdarasalan, merong maling reason and motivation of prayer, at meron ding maling paraan, method of prayer. Kaya mahalaga, we are not only doing a godly thing like praying, but we're also doing it God's way. Matthew 4, verses 1 to 4, gives us a glimpse into a possible satanic deception that can enter our prayer lives. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi po natin topic ngayon ang temptation, although nakaka-tempt na i-discuss. Pero ang topic po natin ngayon are possible deceptions of the devil in our prayer life, meaning in our communication with God. So ang Panginoon pong Jesus ay nagpunta doon sa ilang at 40 araw siya at 40 gabing nag-ayuno. According to the traditions of the time, he would have drunk liquid at least. At hindi naman total fast yun, tulad ng ginagaya ng iba na namamatay tuloy. Meron pong mga nanggagaya sa 40 days fast, pagkatapos meron talaga mga namatay. Kasi hindi nila lubos na nauunawaan yung konsepto ng fasting, pati yung method. But anyway, as I said, it is not our topic now. So the Lord went into the wilderness, and after fasting 40 days and 40 nights, he was tempted by the devil. At ang unang-unang sinabi sa kanya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, kung talagang may kaya ka, kung may kay ka, bakit ang mga batong ito hindi mo gawing tinapay? At nang makakain ka, dahil gutom ka. At ano po ang maari dito na maging influence ng usapan na ito ni Satan and the Lord sa ating pakikipag-usap sa Lord through prayer? First question we should ask is, could we be focused more
on physical agad than on spiritual food. We must never forget that the Lord fasted definitely for a spiritual reason. Isang spiritual accomplishment ang dapat mangyari sa kanyang fasting. Pagkatapos food agad, physical food agad ang ginagawa ni Satan na topic. Sa atin pong prayer, bakit ba tayo nagpe-pray? It is for spiritual connection to God, for spiritual growth, and for spiritual enlightenment. But could we be focused more on material than on spiritual provisions? Could our prayers be too obsessed with material things? Puro na lamang ang pinagpe-pray natin, kung susuriin natin, parang wish list, parang shopping list. At pagkatapos yung prayer natin, actually, hindi naman prayer, puro utos sa Diyos. Bigyan mo ko nito, bigyan mo ko noon, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko noon, puro utos, puro bigay, puro hingi, puro material things. Kaya ang sagot ng Panginoon, bagamat meron siyang dahilan, talagang maghanap ng tinapay dahil 40 araw na nga siyang nag-aayuno, pero ang sabi niya sa Matthew 1:4, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, that is Matthew 4:4 rather. So, ibig sabihin lang, it's not my gifts, but my words that you should seek. Kasi kung sinabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, bakit bread lagi hinihingi mo? But you should live by every word that comes from the mouth of God. So our prayer life must at least be majority focused on spiritual things. That we pray for enlightenment, we pray for wisdom, we pray for the capacity to understand God's Word, and we pray for all the opportunity to be able to read, hear, process, and apply God's Word. How much of our prayer is focused on the Word of God, the Word that comes from the mouth of God? Because if it were only for material things, there could be satanic influence there. Because remember the words of Satan, it's about bread. There is nothing wrong about asking God for bread. But look at your prayer life. If it's always about bread, sabi, hindi naman po laging bread, pastor. Meron din kumisan, butter. May palaman din naman. Puro ganon. Kaya pag ina-analyze nga natin ng mga prayer requests ng mga tao, hindi ka dapat dito nagpunta. Dapat nagpunta ka sa grocery. Dapat nagpunta ka sa mall. Nandun lahat yung hinihingi ng prayer mo No? Mahalaga. And let's go on. Matthew 4:5-7. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Then Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." So, hindi nag-click ang unang temptation ni Satan. So, dinala niya ang Panginoon, spiritually speaking, probably. Doon sa pinakamataas na parte ng temple. Alam niyo po, yung isang side ng temple is along the walls of Jerusalem. And along that walls, pag tumingin ka pababa, nandun na yung pagkalalim-lalim na Kidron Valley. So, you don't only fall to the ground, you fall deep into the valley beyond the walls. So, napakalalim na part yon ng Jerusalem. At sinabi naman nitong si Satan, kung talagang ikaw nga ang anak ng Diyos, edi magpatihulog ka dyan. Total, nag-quote pa siya sa scripture. Sabi sa Psalm 91:11-12, ay hindi papayagan ng Diyos sa langit na magalusan ka ni konti. So sasaluhin ka ng mga anghel kung magpapatihulog ka dito. Sige nga, subukan mo at nang malaman natin kung ikaw nga ang anak ng Diyos. It was a test. What can we learn from that satanic test? In our prayer life, could we be needlessly testing God concerning His power? Lord, kung talagang Diyos po kayo, bayaran niyo ang utang ko. Kung talagang Diyos kayo, pagalingin niyo ang anak ko. Kung talagang Diyos kayo, patigilin niyo ang sunog na papunta na sa bahay namin. Kung talagang Diyos kayo, magpakilala kayo, prove yourself. Kung minsan pa, i-prove niyo po ang sarili niyo sa tatay ko na ayaw maniwala sa inyo. Pagalingin yung nanay ko para maniwala ang tatay ko. We're always asking God to prove Himself. And if we're not going to be very, very keen on examining our prayer life, pwede tayong masingitan ni Satan at yung pala satanic na yung element ng prayer natin. Could we be needlessly testing God concerning His patience? Sinabi ng huwag gawin, gawa pa tayo ng gawa. Pagkatapos pray ka ng pray, Lord, huwag niyo po akong parusahan.
Hindi po ako nag-aral, pero papasahin niyo ako sa test. Nandaraya po ako sa aking asawa at nangangalo niya, pero pagtakpan niyo ako, huwag niyo ako hayaang mabisto kasi masisira po ang pamilya ko. Aba, kasalanan pa ng Diyos ngayon. Pag nasira ang pamilya mo dahil hindi ka pinagtakpan, pero gumagawa ka ng himala. We test God many times. God does not want to be tested this way. Kaya sabi ni Lord kay Satan, do not put your God to the test. Ano ako, estudyante mo na kailangan pumasa sa iyong mga test? Ano ako, inuuto mo na kailangan patunayan ko ang sarili mo? O sige nga, kung matapang ka, pitikin mo ang tenga niya. Kung talagang matapang ka, burahin mo tong linya na ito. At mag-away kayong dalawa dyan. Kung lalaki ka nga talaga, patulad mo ako. Sabi naman ng isang babaeng gustong mang-agaw ng asawa lang may asawa. Ganun ba ang trato natin sa Diyos? There's only one occasion that God asks, even commands, and wants to be tested. Sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, sabi niya, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. Sabi ni Lord doon, test me in this. Dalhin niyo ang buong-buo niyong ikapo sa church, sabi niya. At nang merong magastos ang aking mga gawain, there may be food in my house. At subukan niyo ako. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at paagusin sa inyong kutakot-takot na biyayang wala kayong pagsisidlan, doon niya tayo gustong tinetest siya. Pero doon ba natin siya tinetest? O sa iba na naman, binabaligtad natin yan. On all other matter, anong sabi ng Lord sa Matthew 4:7? It is also written, do not put the Lord your God to the test. Huwag nating sinusubukan ng Diyos. Lord, kung talaga pong Lord kayo, gumawa kayo ng himala, gawin nyo ito, gawin nyo yan. It is a satanic way. Hindi kailangan ng Diyos sa patunayan niya ang kanyang sarili. Yun lang tayo'y buhay, katunayan na siya'y Diyos. Yung pag nahiwa ang iyong balat, nabubuo ang iyong dugo. No? Your blood coagulates. It's already a proof of God, how God works. Because if you study how blood coagulates, it's already a wonder by itself. You know that there is God. Huwag natin hinihingi ang Lord na patunayan niya ang kanyang sarili para lang tayo magkaroon ng advantage, para lang tayo maligtas mula sa mahirap na kalagayan. No? At tatandaan niyo ito, Satan quoted scripture. Palibhasa sabi ni Lord sa unang temptation, it is written, ang ginawa naman itong si Satan, sa second temptation niya, written scripture na ang kinote niya. Sabi ganoon, magpatihulog ka dahil nakasulat, hindi ka pababayaan ng magagalusan. He was quoting Psalm 91, 11 to 12. So what is satanic here? In prayer, could you be misquoting and misusing scripture? Because Satan misused it. Cults do this. And cults do this maliciously. Yung pagmamali ng kahulugan ng scripture. Ang dami-dami pong mga mali-maling interpretation at paggamit ng scripture, yung live by faith. Ibig sabihin, magpaka-pobre-pobre ka, huwag ka na mag-isip, huwag ka magplano kasi live by faith. Maling gamit. Ang dami-daming mga maling gamit ng husband, pagka yung wife nila, pinaplansya nila, binubugbog nila, binabali nila ang buto, sinasabunutan nila, tapos sasagot sa'yo, be submissive to your husband. Sabi sa Bible, maling gamit. Ang dami-daming maling gamit sa Bible ng mga Bible verses. Remember, si Satan na nagpauso niyang maling gamit. So pag ginagamit natin ang mali, it is really a satanic influence. So it is our duty to study the Word of God so that we won't misquote and misuse it. At huwag tayo nagko-quote lang ng verse. Kung minsan, panakot ng mga magulang sa anak, verse. Panakot din ng mga anak sa magulang, verse. In other words, we make God say what we like to say to promote ourselves, to protect ourselves, or to have benefit for ourselves. And it is a misuse of Scripture. Kaya mahalaga, tama ang gamit. Ngayon, kung meron pong nagkakaroon ng mga kapatiran tayo, kumisan mali ang gamit, don't be too quick naman to call them satanic. Baka ignorant lang. And at least it's better to be satanic than to be ignorant rather than to be satanic. Many times, even a Bible teacher sometimes can say something that is wrong or a mistake. Do not quickly say satanic. Baka kulang sa scholarship. Pero kung statement of faith, halimbawa ng isang relihiyon, ng isang grupo, ng isang kulto, yung talagang ganong interpretation, hindi na yun ignorant, sinasadya na yun, dahil sinuri na yun, pinag-aralan na, at pinaninindigan nilang ganon ang kanilang stand, yun na yung may malis. If it is a wrong use.
At kadalasan po sa mga cult, tatandaan niyo po ito, aralan mga kapatid, isa sa mga sign ng cult, kukuha lang ng isang verse at ilalaban na ng patayan kahit kanino yung verse na yon, kahit mali ang context, mali ang pagkagamit, binaluktot at pinagkapilipilipilipit. Kaya mahalaga na pinag-aaralan yung buong Biblia. Little knowledge can be dangerous. But remember, Satan quoted the verse. Kaya kumisan meron tayong makinuquote na verse, never will I leave you, never will I forsake you. So lagi na lang natin ina-expect 100% the Lord will rescue us from our troubles. But is it really the right use of the verse? It is important to look at it that way. Meron pang tooth for tooth, eye for eye. Huwag mo nang gantihan yung kalaban mo. Sabi sa Bible kasi, a tooth for a tooth, di ba? So mali na namang gamit. People forget that it was a policy that was given to the judges. Meaning, kung ikaw ang hukom, tinanggalan nitong may kasalanan ng isang ngipin yung kanyang ginawa ng masama, buwes, ang bayad, tanggalin din siya ng isang ngipin, a tooth for tooth. Pinutulan niya ng paa yung kalaban niya, o putulan din siya ng paa. Pinatay niya yung kalaban niya, pues patayin din siya. Yun ay ibinigay na policy sa judges so that is the standard by which they will judge and measure cases. But it was not given to individuals to apply in daily life. Wrong use. That's why scholarship is very, very important. Could we be misusing verses in our prayer life? Another lesson we can learn from the encounter between the Lord and Satan, Matthew 4, 8 to 10. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Ang kapal ni Satan, ano? Ang kapal talaga. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. What satanic element can come into our prayer life that can be gleaned from this encounter? Could we be trading, bargaining with God? So dinala ni Satan itong si Lord sa isang mataas na bundok kung saan supposedly nakita nila ang lahat ng mga lungsod sa mundo, lahat ng sibilisasyon, lahat ng layaw, ganda, accomplishment ng mundo. At sabi ni Satan, lahat to bibigay ko sa iyo. Lumuhod ka lang sa harapan ko. At sambahin mo ako. At sabi ni Lord, lumayas-layas ka sa harapan ko, Satan. Ang nakasulat, sambahin mo ang iyong Panginoong Diyos at paglingkuran mo siya. So ano po ang nangyayari dito? Sabi ni Satan, I will give this to you if you will give this to me. I will give the world to you if you will give me your worship, your loyalty, your submission. How can we be influenced by that idea? Lord, pagalingin nyo lang po ang anak ko, magdo-donate ako sa church. Yun. If you give me what I want, I'm going to give you what I have. Matupad lang po ang hiling ko, magtuturo ako sa Sunday school. Ibigay mo lang tong kailangan ko na to, hindi po ako kakain ng 7 Biyernes. Ano naman kaya ang katuwaan at kasiyahan na napala ng Diyos kung nagutom ka? Gawin mo lang po ito sa akin, ito naman ang gagawin ko sa iyo. Look, human beings, we have no business trading with God because we don't own anything. Even our lives do not belong to us. Pati buhay natin ay ibinibigay lang. Ang lahat ng ginagamit natin ay pahiram lamang. Nung ipinanganak tayo'y hubad. Wala tayong dala sa mundo. So yung singsing na suot mo, di sa'yo yan. Pahiram lang yan ng Diyos sa'yo. Ibinisuot mo, ang ginagamit mo, ang lahat-lahat ng meron ka, hindi sa'yo yan, pahiram ng Diyos. So ano ngayon at makikipag-trade ka sa Diyos na, Lord, magbibigay po ako ng pera sa inyo kung gagawin niyo to sa akin. Bakit? Saan galing ang pera mo? Maglilingkod po ako sa inyo. Bakit? Saan galing ang iyong lakas? Di ba sa Diyos lahat yan? We do not give to the Lord. We only return a portion of what He gives us. Pati nga yung mga ibinibigay niya sa ating mga kayamanan at nakakabuhayan, ang hinihingi lang ni Lord ibalik, tithe, 10%. And offering, yung kagustuhan mo nang ibigay. Pero maraming natitira. Yung iba pa, paano po yan, Pastor? Lumalaki na ang income to. Di, ang laki-laki naman na magiging tithe. Bakit yung tithe ang kinocompute mo, hindi yung 90% na lumaki rin, na natira sa'yo? Kaya nga sabi ni Lord, test me in this. Pero sa mga ibang bagay, wala tayong ibinibigay sa Diyos. We don't give to God.
We only return to Him. Nagsusukli-sukli tayo ng konti. Parang kita naman nagsasubmit talaga tayo. Kinikilala natin ang pagkahari niya. And in a practical way, we are able to expand His kingdom. But we do not give to the Lord. Don't you ever bargain with the Lord? Lord, alisin niyo lang po itong sakit ko. Kakalimutan ko na po ang aking kulasisi. Aba, utang pa ng naloob na sa'yo ng Diyos? Nalilinisin mo ang buhay mo, natatanggalin mong kulasisi mo. Parang wala tayo sa lugar nun. Matthew 4:10, away from me, Satan. Worship the Lord your God and serve Him only. Yan ang sabi ng Lord. Huwag kang makipag-bargain sa akin. Umalis-alis ka dyan sa harap ko. Our only correct response to God is worship and service. To worship God. To be thankful when He gives. And to still be grateful when He takes away. At dapat nating namnamin ang kahulugan nun. Hindi yung masama ang loob mo pag nabawian ka. Napahiram ka ng asawa ng 20 years, 30 years, mga nabinawi, galit ka pa sa Diyos. Meron po ako na-attendan na libing, ganyan. Yung byuda biglang sumigaw ng pagkalakas-lakas nung inilulubog na yung ataol doon sa lupa. Ang lahat siyempre ng mga nakikipaglibing ay tumigil. Kung anong sasabihin, alam niyo po, minura ng byudang ito ang Diyos. Dahil daw yung asawa niya, kaya buti-buti inalis. Ba't hindi siya magpasalamat na nakahiram siya ng asawa? Meron ng mga nabuhay at hanggang mamatay na lang, hindi nagkaroon ng asawa eh. Pagka kasi may pahiram at matagal na sa atin, sobra nating nakakasanayan, akala natin na, pag binabawi na ng may bigay, galit pa tayo. Suklay lang, ganun eh. Diba, manghiram ka ng suklay ng may suklay, pag binabawi, galit ka. Yun lang nagpautang, pinahiram ka ng pera, nung sinisingil ka, ikaw patong nakasimangot. Akala mo sa'yo na. Walang ibinibigay tayo sa Diyos. Sapagkat Kanya ang lahat. Wala tayo sa lugar pag nakikipag-trade tayo sa Kanya. Now, interceding for others is a matter. When you come to the Lord and intercede for other people, gumaling sila, mapabuti ang kanilang kalagayan, humihingi tayo for their sake. Alam niyo kung ba't iba yun? Inutos naman sa atin to intercede one for another. Kaya napakahalaga. Ano pa po ang lesson natin dito sa Matthew 4:11? Then the devil left him, and angels came and attended him. So ano pong nangyari? Did the devil argue? No. He left without arguing. You know why? Because the truth is powerful. And the truth sets free. And the truth is, Jesus is that truth. Pag nabubuhay tayo sa Kanyang katuruan, sumusunod tayo sa Kanyang kagustuhan, ginagawa natin ang dapat, tayo malaya. Not even Satan can argue with us. Anong sabi sa Bible? Resist the devil, and he will flee from you. Hindi naman sinabing fight the devil. Sabi lang, resist. Quote from Scripture. Tell the devil the truth. Let the light of the truth shine so that the darkness that Satan is trying to engulf you with will be broken, will be destroyed, and you will be free. How do we treat God? Could we be treating God just as a dispenser of our material needs and wants? Magdadasal ka ng 7 Biyernes dahil may hiling ka? Anong akala mo sa Diyos? Nadadaan sa ganyang bilang-bilangan? Minsan late ka pa, Lord, counted na rin ito na number 5, kahit late ako. So, nagiging technical pa. Can we do that? We don't have to keep on asking God. Anong sabi sa Bible? Because He knows what you need before you ask Him. Hingi tayo ng hingi sa prayer, samantalang ang dinadapat na ginagawa natin is to be productive, to be fruitful, magtanim. You know why we don't always have to ask God for our visions? Because God has already set in motion the way of provision. Meron ng cause and effect yan. Anong sinabi sa Bible? Plant and you will harvest. Gusto mo ng kapayapaan, huwag mong hingin sa Diyos. Mamuhay ka sa payapang paraan. Gusto mong may makain, magtrabaho ka, magtanim ka, gumawa ka ng paraan, hindi nakatunganga ka, dasal ka ng dasal. Gusto natin ng mapayapat maunlad na bayan, gawin natin ang dapat natin gawin bilang mga mamamayan. Bantayan natin ang ating gobyerno, maging mabuting mamamayan tayo, magbayad tayo ng buwis, tingnan natin kung yan ay nagagastos ng maayos. Hindi yung puro dasal tayo ng dasal sa lahat ng park sa bayan na ito. Kada dasal naman natin, nagkawindang-windang na rin ang bayan natin. Hindi ko sinasabing masamang magdasal. Pero kung puro dasal lang ang ginagawa natin, wala naman tayong ginagawang practical,
Hindi yan sapat. Tayo na nga ang most prayerful nation on earth. Tingnan yung nangyari. Kulelat na tayo sa buong Asia. Kasi akala ng marami, magdasal lang sila, magically, nalulutas ang problema ng bayan. Magdarasal ka at gagawin mo kung anong dapat mong gawin. Gusto mong mahango sa kahirapan, pray ka ng pray. Ba't di ka maghanap buhay? May konti kang pera, ipangpaparte mo pa. Hindi ka bumili ng isang kawali at isang kusinilya at bumili ka ng mga sabat, gumawa ka ng banana cue. Para ka kumita. Puro dasal. Yan kasi ang masamang naituro sa atin ng relihiyon sa bansang ito. Daanin ang lahat sa dasal, pero wala namang itinuturong practical ways. So, don't always ask God for provisions. Sabi niya, the Lord knows what you need before you ask Him. But even before you asked, before you were born, the Lord has already set natural laws. The Lord has set many, many ideals in motion so that people may be provided for. Hindi naman kulang ang pagkain sa planeta, masyado lang unequal ang distribution. Merong konti na sobrang kerami-rami nilang sobra, tapos ang dami-daming tao na konting-konti lang pinaghahati-hatian nila. Nadadaan ba sa dasal yon? Kailangan gumawa ka ng paraan. Ayusin. Ang pinakamadadasalin at mga relihiyosong tao sa bansang ito, hawak-hawak nila ang kayamanan ng bayan, kanila na lang. Pero mga madasalin. Diba? So, kailangan natin kumilos. Gumawa tayo ng paraan. Hindi maaaring hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Kailangang magtrabaho, magsikap. At kung meron kailangang baguhin sa sistema, baguhin. Do we desire and ask for spiritual food, really? More than material things in our prayer life? Kaya nga sabi ko, suriin po natin ang ating prayer. Kung meron kayong prayer diary, gawin ninyo para mas maging scientific ang panunurin ninyo. Ano ba talaga ang pinagpe-pray natin? Do we trivialize and disrespect God by putting Him to needless tests? Lagi na lang gusto nating patunayan ng Diyos kung sino siya, pero tayo, pinapatunayan ba natin na anak nga niya tayo? Lord, patunayan niyo po kayo ang aking pastol, pero pinapatunayan mo ba na ikay kanyang tupa? Siya na lang ba lagi siya ang magpapatunay? Do we ask God to prove Himself, especially in getting us out of difficulty, out of trouble? Kung minsan yung mga trouble na yan, cause and effect. Bunga ng mga ginagawa natin, kaya marapat lamang na anihin natin. Why will we always ask God to exempt us from having to reap what we sow? And do we overestimate ourselves? Do we underestimate God? How? By trading with Him. Trading is only for equals. And definitely we are not equal with God. We don't trade with God. We just worship God. And we obey God. And we respect God. We are not in any position to bargain with God. Meron pa mga, patunayan mo kung sino ka't maniniwala ako sa iyo. Sino ka para hamunin ng Diyos ng ganon? So examine your prayers, brothers and sisters. Examine your relationship with God and do not follow Satan's evil example. Never forget that God is holy. Never, ever forget that God is holy. Dapat may pitagan ng ating paglapit. Hindi utos ka ng utos. Ang nanay mo ba na ginagalang mo, ang tatay mong ginagalang mo, utos-utusan mo? Pero kadalasan ng prayer natin, actually utos. Ni wala nang please, Lord, iligtas mo po ako. Lord, gawin mo po ito. Puro talaga utos. We are only to worship and to serve. Alam niyo po, merong isang disciple. Nasingitan din siya ni Satan, na-deceive sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, kailangan ako magpunta sa Jerusalem, mapapako ako doon, mamamatay ako. Pero, si Peter had other ideas. Sabi ni Peter, Lord, this shall never happen to you. I will not permit it. I love you so much. I will not allow you to die. In Matthew 16:23, Jesus turned and said to Peter, read it, church. Yan. Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. At kung si Peter na ito, disciple na, kasama na araw-araw, nasisingitan pa ni Satan, tanongin niyo ang katabi niyo, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya ang hindi ma-deceive? Kaya kailangan, tinitingnan natin ating sarili, teka, ano ba itong prayer ko? Anong klaseng prayer ba itong pinapray ko? Diba? Meron naman na
Kamag-anak mo na 99 and a half years old na. Hindi na makalakad, hindi na makakita. Hingi ka pa ng hingi sa inyo, Diyos ko, habaan niyo po ang buhay niya. Gano'ng kahaba pa? 300 years? Gusto mo pa? Nakapamuhay na yung tao ng buo. Kailangan ng mamapayapa, humarap na sa Diyos. Ayaw mo pang ibigay. Anong klaseng prayer yon? Meron naman nagpa-pray sa akin, Pastor, pag-pray nyo na, pungkunin na ako ng Diyos. Sigurado ho kayo? Oo, gustong-gusto ko na talaga. Sabi ko naman sa mga anak, payag na ba kayo? Gusto na daw ni inang dito na magpa-pray ko din ng Diyos. Payag naman lahat ang mga anak. Kasi hirap na sa katawan, hirap na sa buhay, may sakit pa, lahat-lahat. Ipag-pray natin, Diyos ko po, kunin nyo na po siya. Yun ang gusto. Pagkatapos ganyan, lumakas na kasang matanda, pasabi nyo kay Pastor, baliktarin mo na ang prayer. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba-haba. Diyos ko po, pahabain nyo po ang buhay niya. Mabuti na lang, hindi nalilito ang Diyos, tayo lang ang lito. Anong klase mga prayer meron tayo? Suriin natin yan, mga kapatid. Unang-una, let us always be prayerful. It was commanded, it was exemplified by the Lord Jesus. All the holy men and women of the Bible were prayerful. And more importantly, God promised to answer prayer. But our prayer must be godly in execution, in our method, and in our goals. Kaya siya sa atin natin, hindi sapat na nananalangin. Is there a satanic touch in your prayer? Aming Diyos, salamat po sa pagsusuri niyo sa amin. Unang-una, salamat po at merong prayer. Maaari kaming lumapit sa inyo, and you're only a prayer away. Salamat po sa iyong kabutihan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng Espiritu na marunong sumuri. Give us a sensitive spirit. So we can look into our prayer life, examine ourselves, and pray according to your will, according to your way. Patatawarin niyo po kami kung ang mga prayer namin puro utos, puro hingi. Humihingi ng himala, samantala ang dapat namin gawin ay kumilos at magtrabaho. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang tunay na lalim ng prayer life. Yung paraan ng prayer, Lord, na nakakalugod po sa inyo. At yung prayer, Lord, na nanggagaling sa isang malinis at marunong, maalam na puso. Turuan niyo kaming pag-aralan ng iyong salita at nang sa gayon, hindi kami, Lord, nagmi-misquote ng mga salita niyo. Palayain niyo po kami sa mga maling application, mga maling interpretation. Ituro niyo sa amin ang iyong pamamaraan. Lord, teach us to be more prayerful and to value prayer, not just as a way to get things from you, but to communicate with you, to connect with your spirit, to hear your voice, and most importantly, Lord, to know your word and to have the wisdom to apply your word in our life. Mga kapatid, manalangin tayo. Ipanalangin ang inyong mga sarili at inyong mga mahal sa buhay kung paano tayo dapat manalangin. At sa ating mga kapatiran na susuriin nyo ang inyong sarili, alam nyo, konti lang inyong prayer, talagang halos napakaliit ng panahon sa prayer, make a firm resolve to be more prayerful, to be with God more, longer, more often, through prayer. At idalangin natin na linisin ng Panginoon ang ating prayer life, na hindi lang puro hingi, puro utos, kundi pakikipagniig sa Espiritu. Be with the Lord for a while.